Itong disqualification ng Duterte Youth, may final ruling na dito ang Commission on Elections at ang poll body at itong si Senator Escudero ay hindi raw pinupuntirya sa campaign fund probe ng kanilang tanggapan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, final at executory na ang cancellation ng registration ng Duterte Youth Party List. Ayon yan sa Commission on Elections. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na naglabas na ng entry of judgment at certificate of finality ang clerk of the commission matapos ang 30 araw na palugit para makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Nauna nang kinumpirma ng COMELEC Bank ang kanselasyon ng registration ng Duterte Youth Party List na sana'y nakakuha ng 3 pwesto sa Kamara matapos ang May 2025 Garcia na magsisimula ng pag-usapan ng Bank kung aling party list ang dapat makinabang sa bakanting 3 pwesto. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tatalakayin na namin yung naging finality na yan at pag-uusapan na rin kung more or less ba kikinabang doon sa mababakanting 3 pwesto. Kaya po may mga finality na tinatawag o yung certificate of yung entry of judgment. Sapagkat syempre, hindi naman po natin mapipredict kung kailan magdidesisyon ang kataas-taasang hukuman. Tatalakayin. Samantala, sa iba pang balita, nilinaw ng poll body na hindi si Senator Francis Chis Escudero lamang ang pinupuntirya ng poll body kaugnay ng issue ng campaign donations mula sa ilang kontratista. Sinabi ni Garcia na lumabas ang pangalan kasi ni Escudero dahil parehong inamin ng kontraktor at ng senador na tumanggap siya ng 30 million na donasyon noong 2022 elections mula sa Centerways Construction and Development Incorporated. Giit niya, tungkulin ng komisyon na imbestigahan ang lahat ng posibleng paglabag sa Omnibus Election Code, partikular ang pagbabawal sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno na magbigay ng kontribusyon sa isang kandidato. Susulat din ang tanggapan kay Escudero para ipaliwanag kung may nalabag na batas. Nasa senador una umano ang desisyon kung saan bilang bahagi ng due process. Kaugnay niyang pakinggan natin muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pagkatapos ay amin na pong susulatan ang tumanggap naman ng kandidato sa kanya, si Senator Chis Escudero, upang makapagpaliwanag naman ng butihing senador doon sa tungkol sa kung talaga bang may paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Patungkol due respect, yung pong nagsisingle out kami, hindi po naman po makatotohanan yon. Kaya lang po talaga nauna yung pong kay Senator Chis Escudero ay sapagkat umamin po kasi yung mismong contractor at pati naman po siya ay nagsabi rin na talagang nakatanggap siya ng donasyon mula sa naturang contract. Inihayag ni Garcia na patuloy na nire-review ng poll body ang statements of contributions and expenditures o SOSE ng mga kandidato at hinihintay pa ang tugon ng Department of Public Works and Highways para makumpirma kung may kontrata sa gobyerno ang iba pang contractors na nagbigay ng donasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.